Nagsimula ang kwento sa loob ng isang paaralan, kung saan tahimik na nagsasagot ng midterm exam ang mga estudyante. Habang seryoso si Buma na nakatutok sa kanyang papel, nang biglang mailumitaw na nakakatakot na mukha sa kanyang answer sheet. Sa sobrang takot niya ay napasubsob siya sa sahig. Agad namang napatingin sa kanya ang buong klase. Lumapit ang kanilang teacher na si Teacher Kim at tinignan ang papel nito, pero wala naman itong nakitang kakaiba. Inakala lang niyang napaparanoid si Buma dahil sa pressure ng exam, kaya pinagalitan niya ito at pinabalik sa pagsagot. Pero maya-maya, napansin ni Teacher Kim ang malalalim na kalmot sa braso ni Buma. Nanginginig na sinabi ng binata na hindi siya ang may gawa noon kundi ang babaeng nakita niya. Siyempre, hindi naniwala ang teacher at inisip na baka nasisiraan na ito ng ulo dahil sa stress. Habang tinitignan ng mga estudyante ang mga top students sa monitor, muli na namang nakita ni Buma ang nakakatakot na babae. Habang normal ang tingin ng ibang estudyante sa paligid, siya naman ay tuluyang nawalan ng katinuan. Imbes na matakot ay bigla siyang nagwala at inakalang multo si ina, kaya agad niya itong sinugod at sinubukang sakalin. Nagkagulo ang buong klase, lahat ay naniwalang tuluyan ng nabaliw si Buma, kaya agad silang tumawag ng pulis para hulihin siya. Matapos ang eskandalong iyon ay nagpatuloy ang pagsusulit na parang walang nangyari. Habang nagsimula na ang pagsusulit, biglang bumukas ang telebisyon sa classroom at mailumabas na video ng kaklase nilang si Heyong na nakakulong sa loob ng isang aquarium. Desperado itong humihingi ng tulong habang hirap na hirap huminga. Natulala ang lahat sa takot. Kasunod noon ay may umalingaw-ngaw na mabigat at nakakatakot na boses mula sa loudspeaker. Sinabi nitong kailangan nilang ulitin ang midterm exam. Pero sa pagkakataong ito, ang pagbagsak ay katumbas ng kamatayan. Kahit sino raw na magbibigay ng maling sagot o mananahimik ay mamamatay, at bawal ding tumakas dahil sinumang lalabas ng paaralan ay ililibing ng buhay. Pagkatapos magsalita ng misteryosong boses ay nagsimulang mapuno ng tubig ang aquarium kung saan nakakulong si Heyong. Agad na nagpanik ang buong klase. Dahil lobat ang telepono ni Miss Chui ay agad na inutusan niya si ina sa staff room para humingi ng tulong. Habang nangyayari iyon ay nagtungo sa banyo si Dong Hyuk, sinundan ang narinig na boses. Pagpasok niya nakita niya ang kisame na bukas dahil sa madulas ang sahig at nawala ng malay. Bigla na lamang may humila sa kanya habang nakatali ang isang paa at kinaladkad paloob. Pilit man siyang humihingi ng tulong ay halos mawalan na siya ng malay kaya hindi man lang niya maabot ng maayos ang cellphone pagkatapos ay hinila ito sa kisam. Samantala, mabilis na ipinaalam ni ina ang lahat sa teacher nilang si Teacher Lee. Agad itong nagtangkang tumawag ng pulis pero laking gulat nila nang malamang putol ang lahat ng linya ng telepono. Sa isip ni Teacher Lee ay isa lamang itong prank ng mga estudyante. Lalo pa at may isa sa mga lalaki sa klase na dati nang gumagawa ng kalokohan. Sa galit niya ay sinampal niya si Hayun ng paulit-ulit habang pinipilit umamin. Pero habang nagtatalo sila ay biglang may sumigaw ng malakas. Nang mapatingin sila sa Gihi ay halos mawalan sila ng hininga dahil nalunod na si Heyong sa loob ng aquarium. Nangyari iyon dahil walang nakasagot sa tanong. Doon lang nila tuluyang napagtanto na hindi ito biro. Naghisterya ang buong classroom. Sa gitna ng kaguluhan ay naglakas loob si Teacher Lee na pumunta sa tindahan para humanap ng paraan upang makahingi ng tulong. Pero pag alis niya ay tuluyan nang nawalan ng kontrol ang mga estudyante. Naniwala silang mamamatay silang lahat kapag nanatili sila roon kaya nagsimula silang tumakbo pababa ng building. Pagdating nila sa ibaba ay halos manginig sila sa nakita. Si Teacher Lee ay papalapit habang duguan at halos hindi na makatayo. Ilang hakbang lang ay bumagsak ito sa sahig. Bago siya tuluyang mawala ng buhay ay itinuro niya ang mga estudyante na parang gustong sabihing nasa kanila mismo nagtatago ang killer. Pero dahil sa sobrang takot ay walang nakaintindi sa mensahe niya. Muli na namang nagsalita ang misteryosong boses mula sa loudspeaker. Nagbabala itong ang sinumang magtatangkang tumakas ay hahantong din sa sinapit ni Teacher Lee. Sinabi rin nitong kung gusto nilang malaman ang katotohanan ay kailangan nilang tapusin ang exam. Pagkatapos noon ay ibinigay ang pangalawang tanong. Kailangan daw nilang hanapin sa isang basketball court code ang 8 karakter na sumisimbolo sa inaasahan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Hindi pa man natatapos ang tanong ay narinig nila ang nakakakilabot na sigaw ni Dong Hyuk mula sa loudspeaker. Akala ng lahat ay patay na ito pero sadyang iniwang buhay ng killer para pilitin silang sagutin ang exam. Nataranta sina ina at ang teacher dahil halos imposibleng mahanap agad ang sagot hanggang sa biglang may naalala si ina tungkol sa salitang kipag-asa. Doon naman biglang may naisip ang teacher at agad nitong sinabi sa lahat na hanapin ang 8 karakter na nangangahulugang makontento ka at tumigil, walang panganib na darating. Nagmamadaling naghanap ang buong klase habang mabilis na naubos ang oras pero hindi nila natapos ang sagot bago matapos ang countdown. At sa isang malakas na tunog ay biglang bumagsak si Dong Hyuk mula sa kisame, duguan at wala ng buhay. Mas lalong nakakatakot ang itsura niya dahil ang kanyang ilong at bibig ay barado ng wax kaya dahan-dahan siyang nasuffocate hanggang mawala ng buhay. Nagsisigawan sa takot ang mga estudyante, ang iba ay halos mawalan ng ulirat. Pero si ina ay nilapitan si Myung-ho dahil naihi ito sa takot. May dumating na estudyante at sinabing nawawala si Jae-woo. Pagkarinig dito ni ina biglang may pumasok na ideya sa isip niya, kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa opisina.
Doon ay nakita niya ang isang ranking list ng klase at tama ang kanyang hinala. Ginagamit ng killer ang listahang iyon para piliin ang susunod na papatayin. Nasa unang pwesto si Haeyong, pangalawa si Dong Hyuk, at pangatlo naman si Jae-wook na ngayon ay nawawala. Pero mas lalo siyang natakot nang makita niyang pang-apat sa listahan ang pangalan ng pinakamatalik niyang kaibigan na si Myung-ho at sunod siya. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Ina papunta sa basketball court para iligtas ito. Pero pagdating niya roon ay wala na si Myung-ho, agad niyang sinabi iyon sa teacher. Kaya mabilis itong naghati ng dalawang grupo upang hanapin ang nawawalang estudyante. Sinuyod nila ang buong paaralan hanggang dumilim ngunit wala silang makita kahit anong bakas ni Myung-ho. Inisip ng lahat na malamang ay nabihag na rin ito ng killer. Pero ang hindi nila alam, natatakot man si Myung-ho ay buhay pa siya, at kasama ng ilang kaklase ay palihim na nagtago si Myung-ho sa dormitoryo. Tahimik silang nagsisiksikan sa loob habang nanginginig sa takot. Pero bigla na lang may malalakas na katok na umalingaw sa pintuan. Kumatok ng kumatok ang kung sino man iyon, palakas ng palakas ang tunog na parang gustong gibain ang buong pinto. Hindi tumigil ang pagpukpok hanggang sa magkaroon ng malaking butas ang kahoy. Isang lalaki ang naglakas loob na lumapit para silipin kung sino ang nasa labas. Pero paglapit niya ay biglang may nakakatakot na kamay na lumabas mula sa butas at agad siyang sinunggaban sa ulo. Napasigaw ito ng malakas, sa di kalayuan ay nakita nila Ina na bukas ang ilaw ng kanilang dorm, kaya hindi na siya nag-isip pa at mabilis na tumakbo papunta sa dormitoryo. Habang tumatakbo siya ay paulit-ulit na namamatay at bumabalik ang ilaw sa hallway, kasabay ng nakakabinging sigawan sa paligid, at nang tuluyang lumiwanag muli ang koridor ay bumungad ang isang nakakasindak na eksena. Patay na ang lalaking sinunggaban kanina, habang sina Myung-ho at dalawa pang estudyante ay nawawala na parang bula. Kasabay nito ay may nakita namang ikatlong tanong ang class teacher sa blackboard. Isinulat ng baliw na killer na may mga salitang nakaukit sa katawan ng mga nawawalang estudyante. Kailangan daw nilang pagdugtungin ang mga salitang iyon para makabuo ng isang buong pangungusap at i-type iyon sa computer. Kapag tama ang sagot ay baka mailigtas pa nila si Myung-ho. Nataranta ang lahat dahil imposibleng gawin iyon sa sobrang ikling oras. Pero pilit na kumalma ang teacher at mabusising pinag-aralan ang mga palatandaan sa board. Hanggang sa wakas ay nabuo rin niya ang tamang pangungusap. Huwag kalimutan ang hot spring hall. Pagkabasa niya rito ay biglang namutla ang teacher, para bang nanigas ang buong katawan niya. Hindi iyon napansin ng mga estudyante dahil abala silang i-type agad ang mensahe sa computer. Pero pagkapindot nila ng enter ay larawan ng naghihingalong si Jiwon ang lumabas sa screen, huli na ang lahat, patay na siya. Sa sobrang takot ay nagtakbuhan palabas ng classroom ang mga bata, at sa daan ay nasalubong nila si Ina, na pagdesisyonan nilang magtago muna bago ipagpatuloy ang paghahanap kay Myung-ho. Habang nagpapahinga sila ay nag-uusap si Haeun at kaklase kung ano ang sagot sa tanong kanina at sinabi tungkol sa hot spring hall. Sa sandaling iyon ay may napagtanto si Ina, dahil bigla niyang naintindihan ang lahat. Ang mga salitang iyon ay konektado sa dati nilang matalik na kaibigan na si Jiwon na matagal nang patay. Naalala ng lahat na si Jiwon ang dating top student ng paaralan, pero isang beses noong midterm exam ay bumagsak siya sa ika-6 na pwesto. Hindi niya kinaya ang kahihiyan at noong gabing iyon ay nagpakamatay siya. Dahil dito ay naniwala ang mga estudyante na si Jiwon ay naging multo at ngayon ay naghihiganti sa mga kaklaseng mas mataas ang marka kaysa sa kanya. Muli na namang umalinggaw ang misteryosong boses mula sa loudspeaker at inilabas nito ang ika-4 na tanong. Sa puntong iyon ay 3 na sa mga estudyante ang namatay sa harap mismo ng class teacher, kaya nagitngit na ito sa galit. Sa sobrang puot ay binunot niya mismo ang blackboard at nagdesisyong papatayin na niya ang killer kahit anong mangyari. Sinubukan siyang pakalmahin ni Miss Choi at sinabing huwag magpadalos-dalos dahil kailangan nilang mag-isip ng maayos, pero sarado na ang isip ni Teacher Kim, gusto na lang niyang ilabas ang galit niya. Ang bagong tanong ay isang puzzle na kailangang buuin para makagawa ng isang pangungusap. Habang abala ang buong klase sa pagsagot ay kinulong naman sa loob ng isang washing na puno ng matatalas na razor blade. Ang isang estudyante, matapos iset ang timer ay nawala na naman ang misteryosong anino. Buti na lang at nasa parehong building ang matapang nilang class teacher. Nakita niya sa TV ang anyo ng killer, mukha itong isang nakakatakot na babaeng multo. Pero imbes na matakot ay tila mas lalo pa siyang tumapang. Para bang sinasabi niyang kahit si kamatayan mismo ay hindi niya urungan. Hindi niya alam na nasa likuran niya na pala mismo ang multo habang may hawak na kutsilyo. Nang maramdaman niya iyon ay agad siyang kinabahan at mabilis na tumakbo para iligtas ang sarili. Nagtago siya sa isang maliit na kwarto habang sinusubukan niyang pakinggan kung sinusundan pa siya ng killer. Habang nangyayari iyon ay nabuo naman ni Ina ang huling bahagi ng puzzle. At agad na lumabas sa screen ang larawan ng dorm nila. Hindi agad naintindihan ng lahat ang ibig sabihin nito pero mabilis silang tumakbo papunta roon. Sa daan ay nakasalubong nila ang takot na si Teacher Kim. Maya-maya ay narinig nila ang nakakakilabot na tunog ng umiikot na washing machine. Pagbukas nila rito ay nagimbal sila sa takot at nakita nila ang walang buhay nilang kaklase na si Sujin na nakagapos ng lubid. Habang nagkakagulo ang lahat ay may narinig namang mahinang bulong si Ina. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng tunog hanggang makarating siya sa isang silid kung saan may babaeng nakayuko sa mesa habang may kung anong binubulong.
Kinabahan si ina at agad niyang sinabi na delikado roon kaya kailangan na nilang umalis, pero hindi gumagalaw ang babae. Nang lapitan niya ito at bahagyang tinapik ay napasigaw siya sa takot, dahil si Jaewon mismo ang nasa harapan niya, ang kaklaseng matagal ng patay. Narinig ng iba ang sigaw ni ina kaya mabilis silang tumakbo papunta sa kanya. Pilit namang kumalma si ina at sinabing baka guni-guni lang iyon dahil sa sobrang pagod at stress. Pero maya-maya ay sinabi ni Teacher Kim, imposibleng lumabas sa classroom GE ang video ng pagkamatay ni Jaewon kung walang kumokontrol mula sa broadcasting room ng paaralan. Dahil dito ay sinundan nila ang lahat ng posibleng bakas hanggang sa makarating sila sa broadcasting room. Doon ay may nakita silang kahina-hinalang wire, kaya agad nila itong sinundan. Dinala sila ng wire sa isang makitid na daanan hanggang makarating sila sa isang tulay, at paglabas nila mula sa malakwebang lagusan ay may nakita silang taong nagtatago sa sulok. Laking gulat nila nang mapagtantong si Buma iyon. Naglakas loob si Miss Chue na lumapit at tanungin kung ano ang nangyari sa kanya, pero kakaiba ang kilos ni Buma dahil tinatakpan niya ang kanyang ulo habang nanginginig. Nang subukan siyang lapitan ng teacher para tulungan ay biglang bumilis ang galaw ni Buma at walang awang sinaksak si Hyunur hanggang mamatay ito. Napatumba si ina sa sobrang pagkabigla, halos hindi siya makagalaw sa matinding takot. Sa sandaling iyon ay mabilis na dumampot ng malaking bato si Teacher Kim at ipinukpok iyon kay Buma para mailigtas ang sarili at ang mga estudyante. Hindi pa man sila nakakabawi sa trahedya ay muling umalinggaw ang ikalimang tanong mula sa loudspeaker. Habang sinusundan nila ang pinanggagalingan ng boses ay napadpad sila sa basement. Doon ay may nakasulat sa blackboard na kailangan nilang sagutin ang isang puzzle para bumukas ang pinto. Galit na si Teacher Kim kaya paulit-ulit niyang pinaghahampas ang bakal na pinto. Mabuti na lang at pinakalma siya ni Miss Chue. Ginamit ni Miss Chue ang kanyang talino at mabilis niyang nabuo ang tamang password. Nang bumukas ang pinto ay bumungad sa kanila si Myung-ho na nakabitin at nakagapos ng lubid. Agad silang sumugod para iligtas siya pero biglang hinila pa itaas ang lubid. At doon nila nakita ang misteryosong killer na nakatayo sa harapan nila. Walang awa nitong niluwagan ang lubid hanggang mahulog ito at mawalan ng buhay. Hindi na kinaya ng Teacher Kim ang galit at sakit kaya agad niyang hinabol ang killer. Mabilis na hinabol ng teacher ang killer, nagkaroon ng matinding rambulan sa pagitan nilang dalawa, nagsuntukan sila at nag-agawan habang desperadong sinusubukang pabagsakin ang isa't isa. Hanggang sa tuluyang mapatay ng teacher ang misteryosong killer. Dito makikita natin na ang babae ay hindi talaga multo kung hindi ang nanay ni Jaewon. Kinabukasan ay nagsagawa ang paaralan ng isang memorial service para sa mga estudyanteng namatay. Nagtipon-tipon ang mga magulang habang umiiyak at nagluluksa para sa kanilang mga anak. Punong-puno ng lungkot ang buong lugar, habang ang lahat ay nagluluksa nagtungo si ina sa rooftop. Dito ay may nakita siyang notebook at bago pa niya makita ang larawan ni Jaewon at ng security guard ay may biglang dumukot sa kanya. Kasabay noon ay may kakaibang gas na nagsimulang kumalat sa buong silid. Nahirapan huminga ang lahat at nagpanik ang mga tao. At muli na namang umalinggaw ang pamilyar na nakakatakot na boses mula sa loudspeaker. Pagkatapos noon ay nagpakilala itong ama ni Jaewon, habang nagsasalita ay nakagapos naman si ina sa tabi niya. Habang nagsasalita ito ay nagpakawala ito ng gas sa silid. Bago niya sabihin ang huling tanong ay sinara muna niya ang mga kurtina. Sa harap ng lahat ay ipinalabas niya ang totoong video ng pagkamatay ni Jaewon. Habang galit na galit siyang sumisigaw na hahanapin niya ang tunay na pumatay sa kanyang anak at sisiguraduhing makakamit niya ang hustisya. At doon tuluyang lumabas ang katotohanan. Hindi bumagsak si Jaewon sa exam. Ang totoong nangyari ay ibinenta ng sakim na si Teacher Kim ang exam paper sa mayayamang magulang ng ibang estudyante kapalit ng pera. Minalas lang si Jaewon dahil nahuli niya mismo ang teacher habang ginagawa nito ang pandaraya. Natakot ang teacher na masira ang kanyang career kapag nalaman ng paaralan ang katotohanan, kaya agad niyang pinatay si Jaewon para manahimik ito habang buhay. Pagkatapos mabunyag ang lahat ay galit na galit ang mga tao sa teacher. Sunod-sunod ang sigaw at paninisi sa kanya habang pinipilit siyang umamin sa kasalanan niya. Pero sa sobrang takot ay tila nabaliw na ang teacher. Mabilis siyang kumuha ng palakol at nagwala habang sumisigaw na huwag siyang lalapitan ni Numan. Bigla namang sumulpot mula sa likuran ang school security guard at agad siyang sinunggaban. Sa isang mabilis na atake ay tuluyan nitong pinatay ang teacher. At doon nalaman ng lahat ang mas nakakagulat na sikreto. Ang security guard pala ay mismong ama ni Jaewon, habang ang misteryosong babaeng napatay kanina ay ang kanyang ina. Sa loob ng 2 taon ay nagpanggap na gwardiya ang ama ni Jaewon sa paaralan para hanapin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak, samantalang ang kanyang asawa naman ay nagpanggap na janitress na tagalinis ng basura. Magkasama nilang pinagplanuhan ang buong paghihiganti at sa araw na iyon ay tuluyan nilang naisakatuparan ang kanilang layunin. Habang ang lahat ay nagkakagulo ay hinanap naman ni Miss Chue si ina na kanyang nakita na nakagapos sa bangko. At tungkol naman kay Buma, nalaman na noong araw ng insidente ay nasaksihan niya mismo si Teacher Kim habang sinasakal si Jaewon. Sa sobrang takot niya ay hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na magsumbong kahit kanino, hanggang sa unti-unting lamunin ang trauma ang kanyang isip at tuluyan siyang mabaliw. Like at subscribe para sa mas maraming recap.